Mula sa 16% poverty incidence o 17.67 milyong Pilipino na may hirap noong 2018, umakyat sa 18.1% poverty incidence o katumbas ng 19.99 milyong Pilipinong may hirap sa taong 2021. Base sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA na inilabas ngayong araw, mas mataas din yan sa target range na 15.5% to 17.5% poverty incidence para sa 2021. Tumaas din ang subsistence incidence o ang bilang ng mga Pilipino na hindi kasya ang kinikita para makabili ng kanilang basic food needs. Mula 5.2% o 5.54 milyong Pilipino noong 2018 ay umakyat ito sa 5.9% o 6.55 milyong Pilipino noong 2021 ang subsistence incidence. Ayon sa PSA, kakailanganin na isang pamilyang may 5 miyembro ng 8,379 sa isang buwan para matugunan ang kanilang pangunahing pangangailangan. Tumaas ang bilang ng manghihirap dahil na rin sa epekto ng COVID-19 sa ekonomiya ng bansa, ayon kay Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan. The previous administration did not anticipate the kind of inflation that we had today, but with the reorientation of our targeting system, for example, that we are ramping up our digitalization so that we can target our limited resources to the most deserving ones, achieving more with less resources, given the fiscal space. I think that we're on track. Target ng kasalukuyang administrasyon na mapababa ang poverty rate sa single digit bago matapos ang termino. Ayon sa AM Encinas, I stand for truth. Poverty is one of the biggest problems in this old country. It is not only about lack of money but also the lack of opportunities, education, and equal treatment among people. Sa mga people, yung mga ibang tao ay mamahirap dahil hindi nila nakayanan ng mga education, kaya hindi sila nakapagtapos sa pag-aaral, kaya sila ay mahirap. Kulang naman sila sa pera, kaya sila ay ganun. Many Filipinos work long hours but still do not earn enough to support their families. Yung mga iniipon nilang pera, lagi sila ay nabibitin. Kulang naman sila sa pagkain. Halos pa meron pa silang pamilya, kaya kaunti lang yung nakakaipon ng pera.